Ka-Express, maghanda na dahil may bagong balita tungkol kay Kai Sotto at kung paano siya gagamitin sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone. Alam natin na sa bawat laban ng Gilas, isa sa pinaka-pinag-uusapan ay kung anong role ang ibibigay kay Kai. At ngayong malapit na ang laban kontra Australia at New Zealand, mas malinaw na ang magiging papel ni Kai sa ating national team. Unang-una, si Coach Tim ay kilalang strategist na marunong mag-adjust depende sa kalaban. Hindi na simpleng post-up center ang papel ni Kai, kundi magiging bahagi ng mas malalim na sistema. Dahil sa kanyang taas na 7'3" at mobility, si Kai ay itatayo bilang defensive anchor at rim protector, lalo na laban sa malalaking frontline ng Australia at New Zealand. Hindi lang basta height advantage ang dala niya, kundi length and timing na makakatigil sa mga slashers at shooters ng Oceania Powers. Pero hindi dito nagtatapos ang usapan. Ginagamit din ni Coach Tim ang versatility ni Kai sa offense, imbes na lagi siyang nasa loob. Ginagawa siyang stretch big na pwedeng lumabas sa perimeter para magbigay ng spacing. Ito ang magbibigay daan sa mga slashers tulad ni Dwight Ramos at Calvin Oftana na umatake ng mas maluwag. At kung makuha ni Kai ang kumpiyansa ng kanyang mid-range at occasional three-pointer, mas lalo itong magbubukas ng opensa para sa Gilas. Dagdag pa rito, malaking bagay din ang pick and roll and high-low action na plano ni Coach Tim. Sa kombinasyon ni Kai at AJ Edo o kaya kasama si Junmar Fajardo, makakakita tayo ng Twin Tower setup na mahirap tapatan. At ang catch, kailangan maging consistent si Kai sa pagiging aggressive at physical, lalo na contrast sa rugged style ng Australia. Kaya't hindi nakakapagtaka kung bakit ginulat nito ang mga Gilas fans. Sa halip na limitahan si Kai bilang simpleng tall presence, gagawin siyang dynamic big man sa parehong opensa at depensa. At ang tanong, sapat na ba ang kanyang maturity at conditioning para gampanan ang bagong role na ito sa pinakamaliking laban ng Gilas sa Asia? Isang bagay ang malinaw, Kai Sotto is no longer just a project. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, isa na siyang key weapon para sa Gilas. Mga Gilas fans, isang malaking balita ang kumakalat ngayon. Kai Sotto, may bagong role sa ating national team. Sa ilalim ni Coach Tim, hindi na lang basta tall presence si Kai, kundi magiging sistematikong bahagi ng triangle offense ng Gilas. Kung dati ay madalas siyang nakikita bilang rim protector at rebounder, ngayon mas malalim na ang magiging contribution niya sa team, lalo na't papalapit na ang laban kontra Australia at New Zealand. Ayon sa mga insiders, si Coach Tim ay matagal nang may plano kung paano i-maximize si Kai. Ang kanyang taas na 7'3" ay hindi lang para sa depensa, kundi magiging playmaking hub din siya sa loob. Sa triangle offense, mahalaga ang big man na marunong magbasa ng depensa at pumasa sa cutters. At dito papasok si Kai. Gagamitin siya bilang high post passer, katulad ng role na ginampanan ng malalaking star sa NBA version ng triangle. Pero hindi matatapos dito ang kanyang papel. Sa depensa, si Kai ang magiging sagot ng Gilas sa malalakas na frontline ng Australia at New Zealand. Alam ng lahat kung gaano kahirap bantayan sina Jack White at Isaac Humphries o kaya mga Kiwi Bigs tulad ni Yanni Wetzel, kaya crucial na magkaroon ng rim protector na kayang mag-adjust sa physical play. Sa kanyang edad na 23, mas malakas at mas mature na rin ngayon si Kai, kaya mas handa na siyang makipagsabayan. At isa pang factor, spacing. Alam ni Coach Tim na hindi pwedeng sabay-sabay na sa loob ang malalaking tao tulad ni Junmar Fajardo, AJ Edo at Kai, kaya may mga pagkakataon na gagamitin siya bilang stretch big na kailangang may threat sa perimeter. Sa mga nakaraang laro, pinakita ni Kai na kaya niyang tumira mula sa labas kahit hindi pa ito consistent. Ang role na ito ay magbibigay ng flexibility sa Gilas para hindi masakal ang kanilang offensive flow. At para sa mga fans, malaking tanong, sapat ba ang bagong role na ito para makita si Kai na tunay na leader ng Gilas frontline? Kung may papakita niya na kaya niyang gampanan ang lahat, depensa, pasa at shooting, posibleng ito na ang maging turning point ng kanyang international career. Kung dati, lagi nating nakikita si Kai bilang traditional na poste na nasa ilalim lang ng ring, ngayong era ni Coach Tim sa Gilas, mas malawak ang magiging papel niya. Hindi na lang siya simpleng rim protector o lob target, kundi magiging versatile system piece na magpapahirap sa kahit sinong kalaban, lalo na sa mga malalaking frontline ng Australia at New Zealand. Una sa depensa, si Coach Tim ay kilala sa kanyang triangle-inspired sets at structured spacing, pero ang mas mahalaga ay paano niya gagamitin ang height at mobility ni Kai. Sa mga laban kontra Australia, may mga kalabang tulad ni Jack Landale at Thon Maker na parehong kaya maglaro sa loob at labas.
Sa ganitong sitwasyon, si Kai ang magiging defensive switch option. Hindi laging poste lang, kundi kaya ring humabol sa stretch bigs para bawasan ang outside threat ng Oceania teams. Pangalawa, sa opensa, kung dati ay pick and roll finisher lang si Kai, ngayon, mas kumpiyansa na siya sa kanyang mid-range at short jumpers at aasahan ni coach team ang kanyang high post facilitation. Dito pumapasok ang unique skill niya bilang 7'3" na may passing vision. Kaya niyang magbigay ng handoff sa mga shooters tulad ni Renz Abando o kaya ay magbukas ng driving lanes para kina Sergio Perez at Scottie Thompson. Sa triangle sets ni coach team, malaking bagay ang big man na marunong magbasa ng depensa at dito papasok si Kai. Pangatlo, sa rebounding, alam ng lahat na mahirap tapatan ang physicality ng Australia at New Zealand. Hindi sapat ang height lang, kailangan ng positioning at timing. Sa mga nakaraang FIBA Games, minsan ay hirap si Kai dahil nadadala siya ng banggaan sa ilalim. Bukod dito, magiging mahalaga rin ang chemistry niya sa iba pang big man. Si Junmar Fajardo ay traditional low post scorer, habang si AJ Edo ay energy defender at hustler. Kapag pinagsama sila ni Kai, pwedeng bumuo ng Twin Towers o Triple Towers lineup na kayang sabayan ang Oceania frontlines. Ang tanong na lang, paano ang spacing? Kung si Kai ay mag-stretch hanggang high post, makakapaluwag ito sa loob para kay Junmar Fajardo, habang si AJ Edo ang gagawa ng dirty work sa depensa. Well, sa madaling salita, hindi lang Kai the shot blocker ang makikita natin. Sa ilalim ni coach team, magiging multi-dimensional big man siya, facilitator, floor spacer, rebounder at primary rim protector. Ito ang magiging susi kung gusto ng Gilas na makabawi sa mga bansang matagal ng balakid sa ating basketball dreams. Kung pagbabatayan ang huling laban ng Gilas kontra Australia at New Zealand, malinaw na nasa kamay ni Kai ang malaking bahagi ng pagbabago. Sa ilalim ng sistema ni coach team, hindi na siya basta tower presence lang, siya na ngayon ang magiging system stabilizer. Sa bawat position, kaya niyang magbigay ng high-low passes, head of plays at maging decoy para magbigay ng open looks kina Justin Brownlee, Renz Abando at Sergio Perez. At sa depensa naman, kailangan niyang harapin ang challenge ng malalaking Aussie at Kiwi habang iniiwasan ang foul trouble. Kung magtatagumpay si Kai rito, mas malaki ang tsansa ng Gilas na basagin ang Oceania dominance. At para sa mga fans, exciting panoorin kung paano iaangat ng bagong role ni Kai ang buong sistema ng Gilas. Hindi lang siya inaasahang scorer o shot blocker, kundi ang magiging glue na magkokonekta sa lahat ng peraso ng koponan. Kaya't ang tanong, sapat ba ang kanyang bagong role para tuluyang basagin ang pader ng Australia at New Zealand? Please comment down below mga ka-Express. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.